Tita Jing, may gusto lang ako itanong kay Pastor, no? Kasi siyempre kasamahan po namin si Pastor sa Fritz Revolution, no? Ngayon. Nung time po ba ng nung pandemic, 'di ba dumaan lahat tayo sa pandemic? No? Yung naging buhay niyo po ba diyan sa Kuwait nung pandemic ay tuloy-tuloy po ba yung trabaho niyo? Tuloy-tuloy po ba yung income niyo? At ano po yung tumulong sa inyo nung time ng crisis? Lalong-lalo na po diyan sa Kuwait. Okay. Salamat po Sir Maynard. Napakagandang tanong yan. Alam niyo po dito sa Kuwait, meron kaming compound, meron kaming church at 85 yung congregation sa isang compound. Isa sa mga church doon, ang pangalan niya is Lighthouse Church. Okay, meron po kami 1,300 na members at different services. Pero during the pandemic, ang directives po ng Kuwait government, isarado lahat ng mga churches dito sa Kuwait. And then, so, ang nangyari po, wala nang pumapasok sa church. So, ang nangyari, nag-Zoom na lang ang mga meetings. At marami sa mga members na umuwi na-terminate, nagkasakit, namatay. So, bumaba yung income ng church. So, ang nangyari po, dahil bumaba na yung income ng church, sabi po ng church sa amin, pinatawag po kami na mayroon kaming 3 pastors at saka 3 staff na sabi niya hindi na namin kayo kayang pasweldohin. So it's time for you na humanap na kayo ng ibang trabaho. So to cut the long story short po, isa ko sa mga na-terminate sa church at iniwanan nila, isa na lang ang senior pastor. And then ang kagandahan po na bago po ako na-terminate sa church, na meron po nag-invite sa anak namin about freedom business. At nag-attend kami, sinamahan namin siya. And then doon sa lahat ng sinabi po ng guest GM namin, yung speaker namin, nasabi niya what is life about after employment. So doon ako tinamaan sa lahat na sinabi niya, napakaraming sinabi. Sana nag-isip na ako. Sabi ko, Lord, tama siya. So ano pa pala yung maging life namin pagkatapos ng kung wala ka ng trabaho. So nakilala namin ang freedom business at napakaganda po ng tinuro ng freedom business na nabuksan yung aming mindset. Nagkaroon kami transformation. Binago ako ng Panginoon. Naging nung nawala na po ako ng trabaho at nakapag-join na ako sa freedom business, naging malaking tulong po ang freedom business kasi isang malaking regalo po sa lahat ng mga OFWs na mag-join dito sa freedom business ito dahil tuturuan ka ng financial literacy, magkakaroon ka ng extra income, magkakaroon ka ng passive income. So malaking tulong po ang freedom business dahil mula na nag-join kami, meron na rin po kaming commission na nare-receive at nagkakaroon ng passive income dahil po sa freedom business. So yun po yung nangyari sa akin. So yung mga kaya tayo nag-partner with the Fritz family, kay Terence at kay Tet. Kasi nga kita natin yung alignment ng advocacy natin sa programa, meaning yung pagpapatibay talaga ng pamilya kailangan sabay sa pagpapatibay sa kakayahan ng pamilya to sustain itself. So hindi pwedeng puro pera, hindi rin pwedeng puro love, kailangan sabay talaga yun. And thank you for sharing your experiences kasi sabi nga nila kailangan balanse, Tita Jing. Oo, kailangan balanse. Tsaka si Pastor Martin sabi nga saksing buhay. Naku, nahahawa ako dun sa mga nakalumang mga terminolohiya nitong si Pastor Martin. Pero 'di ba kasi minsan ang daling sabihin, pero pag meron kang nakakausap na siya mismo nagdaan sa mga pagsubok at nalampasan niya 'yun, talagang bibilib ka naman. 'Di ba? Sabi nga nila, hindi ang tanong hindi yung ilang beses ka nagtagumpay, kung hindi ilang beses ka bang nadapa. Kasi doon sa pagkakadapa, doon ka babangon. Maynard, ikaw naman mag-share. Kanina nag-share si Pastor Martin nung kanyang mga pinagdaanan and how faith was really able to help him, 'di ba? Survive, in other words, survive and overcome
all of the challenges. Ikaw ba may mga ganito ka bang karanasan din? Yes, Tita Jing. Actually, relate naman din ako dun sa ating topic, no? Ano Kasi pinakamabigat? ito yung pinakamabigat na naging starting point ko para mag-abroad ako. No. So ito yung tipo na kasi nga kami Tita Jing ay malaking pamilya. Diba? 11 kami magkakapatid, no. Pero hindi naman kami hikahus-hikahus kumbaga. Diba? Kailan Actually, ka? ako Tita Jing is pandalawa, second from the eldest. Kaya lang syempre, yung bang responsibility ng pagiging breadwinner parang napasa sa akin. Parang ako yung naging umako nung time na syempre binata ka pa naman, no? Tapos nung time na yon, syempre kung padalawa ako sa 11, may mga maliliit akong kapatid. Yeah. So dumating yung point. Yes, dumating yung point na ako kasi ay nagtrabaho sa Pilipinas bago ako nag-abroad, ay nakapagtrabaho ako ng I think 6 months, no, as project engineer ng isang construction company. So ang nangyari, parang nafi-feel ko every sweldo ko Tita Jing, wala akong nasi-save. Kasi bakit? Ito yung problema namin na yung bunso kong kapatid na parang wala pang 1 year old, tuwing magsusweldo ako, laging nasa hospital. Oh no, So, nakupareho kayo ni Pastor Martin. Yes, parang ang point ko sa sarili ko, bakit ganon? Bakit kapag susweldo ako, ibinabayad lang sa hospital. So that's the time na nagpatulong na ako sa tita ko dito sa Italy para matulungan akong pumunta dito. So sinabi ko na hindi sapat kasi yung kinikita ko, baka pwede nila akong tulungan. And the good thing is pinagbigyan naman nila ako, so kinuha nila ako para makarating dito sa Italia. So yun yung parang dahil nga sa responsibilidad na binigay sa akin na parang pakiramdam ko, kailangan ko siyang gawin kasi pinag-aral ako ng parents ko, ito yung itinuro sa akin. So ibabalik ko naman sa kanila. Kaya ang ginawa ko, tinulungan ko makatapos yung mga kapatid ko. And nakatulong din ako para makuha ko naman yung 2 kong kapatid sa Pilipinas para madala din dito sa Italy. Na hanggang ngayon, nandito sila sa Italy, may mga pamilya na sila at nagtulong-tulong kami. So kumbaga parang kung ano yung pinakita ko sa mga kapatid ko, some of them, no, ay parang ginaya yung ginawa ko. So kumbaga hindi nahirapan yung mga magulang ko. Nagtulong-tulong kami. So yun, and syempre lahat naman tayo gustong kumita ng malaki kaya nag-abroad. Good thing. May asawa ka ba, Maynard? Yes, Tita Jing. Actually, 35 years old ako bago ako nagpakasal kasi nga priority ko yung family ko. At siguro dahil din sa, alam mo naman, kahit sabihin natin kahit may college girlfriend ka or college kayo, minsan sabi nga natin, kung kayo magkakatuluyan, kung meant kayo sa isa't isa, kayo ang magkakatuluyan. It so happen, hindi kami naging meant.